Kailangan ni Pupoy ng 30 pieces sa isang buwan. So, 3,000. Good morning mga sisi ko. So, dito muna tayo sa bahay. Ayan, may dala akong basahan. And sa mga nagtatanong pala kung kumusta na si Pupoy. Ayan, so sa ngayon, si Pupoy hanggang ngayon ay lumalaban pa rin mga sisi ko sa kanyang sakit na seizure. So, kanina, 4 AM, tulog ako, di ko na malaya na inatake na naman siya sa loob ng room ng kanyang ate Kring Kring. So ngayon, andito siya sa terrace, pagkita ko siya, nilabas na lang siya ni ate niya, pagising ko sa umaga, may harang na dito, yan o. Ayan, hinarangan na lang ni Kring Kring para hindi siya makapasok doon sa loob kasi pag mag-seizure sa mga sisi ko, makaihi siya tapos makatai siya. And pagka ano niya, yung maka-recover na siya, pag makatayo na siya, maglakad-lakad siya tapos sumutulo yung kanyang mga laway. So, para safety na rin sa amin at ni Kuya Dave, baka madulas kami sa kanyang laway, sa kanyang ihi. Dito lang muna siya sa labas ngayon. So, ang gagawin ko, hindi siya pwedeng liguan. So, kanina kasi pag-atake niya, puno siya ng laway, puno siya ng ihi, ng wiwi niya. Kaya, punasan ko muna si Pupoy. Ayun. So, sa mga nagtatanong ng mga tita ko, ito po ako hanggang ngayon lumalaban. Uy, nakatayo. Saan ka, be? Saan ka punta lang? Saan ikaw? Saan man ang baby ko? Punas tayo. Ito kay mama. Ayun si Maki, mga sisi ko. So, dito lang muna kami sa terrace. Dito ka muna. Punas. Ganyan yung ginagawa ko sa kanya mga sisi ko. Punasan natin ha. I love you. I love you baby. Dito. Yung mukha niya kasi puno ng laway. So hindi siya pwedeng paliguan ngayon. So punasan lang muna. I love you. Love man ito palagi ni mama. Asa na rin yung mga kukuan doon na? Yung bata. Yun. Magpapunas ito siya mga sisi ko. Tapos, inom ka ng gamot ngayon. Ha? Inom gamot sa bata. Ayun. Wawa ikaw. Pupoy. Alala din ako kay Maki nung isang araw. Kasi, di ba, kung naano nyo yung vlog ko before, bumili kami ng lechon. Tapos, yung plastic ng lechon na binili ni Kuya Dave, 1 kilong lechon, ang kanyang lalagyan na plastic, hindi niya pala natapon kaagad. So, hindi nabantayan ni Kuya Dave, kinain pala ni Maki yung plastic ng lechon. Tapos, may natira man, pero konti na lang. Di ba, syempre yung lagayan ng lechong baboy, oily siya, di ba, nagmamantika, mabango, kaya kinain ni Maki. So, isang araw si Maki nagtatain ng dugo. Tapos parang napakaitim na ng tae niya. Dugo yun mga sisi ko. Tapos nag-research ako kung ano yung gagawin. Sabi ng doktor, i-ano lang muna, fasting si Maki ng 12 to 24 hours. Huwag lang munang pakainin. Kaya nung umalis ako, parang may anak din ako. Nagmamadali akong umuwi. Nag-grocery ako nung isang araw sa supermarket. Hindi na ako nakapag-vlog. Tapos kumain ako sa Mang Inasal. Yung isip ko, parang may anak ako dito sa bahay ba. Inaisip ko si Maki, gusto ko sana siyang dalhan ng isang buong manok. Ayan, so nakabili naman ako ng karne sa supermarket nung time na yun, so hindi na lang ako bumili. Tapos may mga tira-tira pa gusto ko sanang dalhin para sa kanya, di ba? Parang iniisip ko na may anak kang naiwan dito na nagkasakit. Parang anak ko na sila mga sisi ko. Dali akong umuwi dito, nagluto ako ng atay at saka yung chicken para sana sa kanya. Yun na nga, na research ko sa vet na wag mo nang pakainin. Hindi mo talaga pakakain pa rin kasi walang gana.
So, 12 to 24 hours, sinayaan ko na lang na hindi siya kakain para mailabas daw lahat. And siguro mga after 2 days, parang nagutom na yata siya. Feel ko kasi humihingi na, kinakalabit na ako pag kami kumakain, nangangalabit na siya, so meaning gusto niya nang kumain. So, dahan-dahan lang muna, walang rice. Tapos, dinurog ko lang yung atay at saka chicken, yun lang muna. Kasi wag daw biglain na, kung ano yung mga usual na kinakain niya, wag lang daw muna ng mga matigas. So, yun yung atay at saka chicken, dinurog ko lang at nilagyan ko ng sabaw. Gisabaw ko kasi siya mga sisi ko, nilaga ko siya, nilagyan ko siya ng turmeric, yung luyang dilaw. So, yun yung pinakain ko kay Maki, sawa ng Panginoon. Okay na naman siya. Grabe yung ano dito sa sa sahig, sa labas, yung dugo ng kanyang poops. So, bantayan talaga natin kapag magtapon tayo ng mga plastic na nilagyan ng ulam, di ba mabango pa yan. So, bantayan natin na makain niya ng alaga kasi magpupup sila ng dugo talaga. So, okay naman, sawa ng Panginoon. Si Popoy lang kasi yung kawawa mga sisi ko kasi yung seizure niya, aatake talaga kahit na may maintenance. So, kahapon, natanggap ko yung gamot niya, 1,300 yung bili ko sa online kasi mas mura. So, yan yung maintenance niya. Kung pwede araw-araw, ipainom mga sisi ko. Dito lang muna ako sa bahay. Yung kagigising ko lang, nagkape nga ako, kape tayo. So, si Pupoy muna yung inasikaso ko. Kasi, kailangan pang punasan. Yan, tapos painumin ko pa siya ng gamot mamaya. Ito yung gamot niya, makasisi. Pagkita ko pasok muna ako sa bahay. May harang ito dito. Dahan-dahan lang, baka maano. Ayan, oh. Para hindi siya makapasok. Ito yung gamot niya kahapon na dumating. Ayan, Pemobindan para sa seizure. Ayan. Ito mga sisi ko, pag bilhin ito dito sa vet sa amin, sa 10, ano na siya, 1,000. So, 22,000. Kailangan ipupoy ng 30 pieces sa isang buwan. So, 3,000 kung dito ako bibili. Kailangan kasi, ang mainom ni Pupoy, hindi siya bababa sa 20 pieces. 30 to hanggang 20. Ayan. Pag 10 lang, hindi na siya pwede kasi halos araw-araw na siya mag-seizure mga sisig ko. So, ganyan yung, kaya ako'y nagsusumikap talaga na may extra income para makabili ng gamot ni Pupoy. So, kung ito'y bilhin ko sa bet namin, 2,000 na to siya. Pero sa Shopee, sa Suki namin, marami naman kaming bumibili ng mga ganito. Nasa 1.3 lang siya, 1.4, 1.5, ganyan lang, 20 pieces. So, mas nakatipid ako ng 500 mga sisi ko. Aside dyan, meron din siya, ito'y para sa heart niya, need niya ito araw-araw talaga. Tapos ito, ayan, itong ganito na gamot, 30 ang isa, pero ito'y para lang din sa pag-aatikin siya ngayon ng seizure, para hindi na maulit mamaya, ang mamayang gabi or mamaya, painumin ko siya ng isa, para hindi, pero hindi ito siya maintenance. Yung if needed lang, kung kinakailangan. So, ganito talaga yung buhay. Kumain na pala ako mga sisi ko. Yung ulam namin ay itlog at saka paksiw. Ito na lang yung natira sa aming isda. Oh. Yan na lang. Yan lang muna yung ulam namin pag morning. Kahit ano na lang. Tapos itlog. Tsara, nagluto si Kuya Dave ng 3 itlog. And, syempre, hindi mawala yung saging. Ayan. May saging tayo dito. Share ko lang pala sa inyo mga sisi ha. Yung dispenser ko dito, na nilagay ko dito sa tabi ng lagay namin ng sapatos. May mataas akong may taas akong dispenser na pwede siyang warm and cold dito sa tabi ng sapatos namin. Kaya lang, laging iniihian ng aking alaga. Umiihi sila, tapos aluminum kasi yun, na nasira na yung paa niya, parang matumba na siya. So, nilagay na lang namin sa bodega. So, ngayon, ginawa na lang namin ni Kring, bumili na lang kami nito. May ganitong benta sa Shopee, mura lang siya mga sisi ko, pero ang problema, kung gagana ba siya pagdating dito. So, bumili na lang kami dito sa mall, dito malapit sa amin. So, ito na lang yung namin, lagayan ng tubig. Kasi yung tubig dito sa amin, hindi siya pwedeng inumin. So, ganito na lang siya, kuha tayo ng baso. Push na lang natin dito. Push na lang natin. Ayan, sa under yan. Tapos, ganyan. Ano mo lang yun ito. Tapos, ano to mga sisi ko?
pag malobat na siya, tagal naman malobat. Siguro 1 week. 1 week pa siya bago malobat. Ayan o. Ito siya, may charger siya. Ito, nakasabit lang. Charger ng cellphone. Yung gamitin mo yung kanyang ulo. Yan, tapos 1 week na siya. Pwede siyang madala kahit mag-beach. So, ito lang muna. Hindi na ako kumuha pa ng dispenser na pwede siyang ilagay dito sa baba kasi baka ihian na naman masira. Ayan, kung ano naman yung dispenser naman na pwede siyang ipatong dito, mahirap kasi mataas pag kami maglagay nitong galon, mahirapan, mabigat. So, ganito na lang muna yung ginawa namin mga sisi ko. Diyan ka lang muna. So, hindi na kami ng malamig, cold and warm kasi may freezer naman tayo dito. Yan, may freezer naman. May rep sa tindahan, may rep din dito. So, kung gustong uminom ng malamig, gamit na lang ng yelo. Kuha na lang ng yelo mga sisi ko para tipid na rin sa kuryente kung mag-add pa ako ng mag-add pa ako ng dispenser. Okay, so nakakain na ako. May item pala na dumating kanina from grocery. Siguro sulipin natin saglit. Ito yung mga item na kararating lang from grocery. So, kakahalaga lahat ng 3,000 plus. So, ito ngayon yung i-display ko. So, ako ngayon yung dito, assign sa tindahan. Si Kuya Dave magpasok na ngayon. Anong oras na ba? Ayan. So, ito ngayon yung gagawin ko mga sisi ko. Mag-display ako. So, si Popoy, napunasan ko na. Maya na lang pakainin. Hindi pa nila time ngayon sa pagkain. Once a day ko na lang siya pinapakain kasi gidayet ko siya kasi mataba na. So, mamaya na sila pakainin. Mayang hapon na. And ako ay magpatuloy dito sa tindahan. So, titingnan ko lang kung i-vlog ko yung aking pag-display mga sisi ko. So, sa ngayon, bye for now muna. Love you all. Thank you.